Mawala na daw ang kuryente, wag lang ang tubig. Pero sa ganyang setup nga ho, ay kailangan natin yung parehas. Another day, another work with Boss Imac. So bali magtutubig muna tayo. Yan, kargado na naman tayo. Inuunat lang yung ating tubo. Dahil sina kuya is naghahalo pa doon ng semento. May tayo gagalaw dyan. Yung ating kakabit. 2,000 liters na storage tank. Yan. Saka itong ating pressure tank na ano gan laki. Boss, anong laki na rin? 82 gallon. 82 gallon. Ayan po. SP82. So bali kami ay mag-uumpisa munang mag-teflon. Nag-start na nga pala kami mag-teflon dito. Sabi ni Boss Imac, 25 na ikot daw ng teflon para makapal. Para sure na hindi natatagas. Bali nag-start na din nga ako magtanggal ng price dito sa ating mga fittings at sa ating mga bushing. Nag-start na din nga ako maglagay ng teflon. Sinunod ko lang yung sabi ni Boss Imac na 25 na ikot. So bali habang ako nagteteflon, si Boss Imac naman naglalagay na ng mga male adapter dito sa ating pressure tank. Pasalamat na din nga lang kami itong kapag setup namin na to, hindi mainit, hindi maulan. Ang panahon, saktong-sakto lang. At nilagyan din nga ni Boss Imac ng valve dito sa ilalim ng ating pressure tank para mas madali mag-drain kung sakaling aayusin. Advantage na nga meron nito para mas mabilis mag-reset. Sunod na nga namin nilagay yung pressure switch at saka pressure gauge. Mas mabuti na yung may tagahawak para sa paghahapit, hindi basta-basta matutumba yung ating pressure tank. Okay na nga yung ating pressure tank. Napagkahap na natin ng ating mga male adapter. So ito naman yung susunod natin. Yung ating motor at yung ating tanke. Yan. Para ma-set up na natin dun. Sa paglalagay nga ng male adapter at saka ng bushing dito sa ating motor, lagi kaming tulong para mas madaling hapitan, hindi iikot. Same lang naman dito sa ating storage tank. Lagi akong tagahawak para hindi nga gugulong. Sa part na ito nga, kailangan ng matinding koordinasyon. Hindi nga kami pwedeng magpabaya dahil sa sobrang init ng fusion machine, pwede kami mapasok. Sa part nga na ito, nililinyahan na namin ng tangkay buhat sa metro. Nilagyan na din nga namin ng drain valve na ang dulo, gripo. Nilagyan na din nga namin ito ng level control. Binutasan ko na din nga yung stand na pagpapatungan ng motor. After nito, pinuwesto na namin yung pressure tank. Tinuloy na din namin ang pagpapasok. Paglilinya ng ating tubo papunta sa motor. Diretso na din nga yan sa ating pressure tank. Mas mabuti na rin nga yung malaki ang ating storage tank. Malaki din yung ating pressure tank para mas madaming volume ng tubig ang meron ka. Pero kung medyo nagtitipid ka naman, madami namang size na pagpipilian. Bali, 80% done na nga itong ating project. Konti na lang. Magkukuryente na lang tayo. Nakabit na natin yung ating storage tank, 2,000 liters, tapos yung ating pressure tank. Ito nga pala ating projects dito lang, Gavis Sanggupsal. At ito yung ating place. Oh. Ayan. O sa mga gusto magsanggip ha, dito lang sa place ni Madam. Almost 95% na. So testing na lang yung kulang. Tubig, tapos yung... yung gas natin. Oo, Ang dami na, oy. Malaki na. Konti na lang at all goods na lahat. Mawala na daw ang kuryente, wag lang ang tubig. Pero sa ganyang setup nga ho, ay kailangan natin yung parehas. Lahat ay importante sa panahon ngayon. Lahat ginagamitan ng kuryente. Pero iba din nga naman kapag mayroon ka nakastock na ganyang kalaki. 2,000 liters. Mawalan man ng kuryente, may makukuha ka pa din dahil napakadami yan. Yun ang advantage. Ayan nga ho, natapos na natin. Na-set up na natin ng maayos. Na-testing na din natin at papakita ko sa inyo. Ito yung final. Ito yung output ng ating tubig. So bali, yan nga yung output ng ating tubig. Ayan. Kita nyo naman kung gaano kalakas. Kaya naman kung problema nyo din ay tubig, kailangan nyo ng malakas na tubig, kailangan nyo yan storage tank, pressure tank, water pump, contact na kayo sa page FE Plumbing Services at your service para yung problema nyo may ayos natin.